Magandang hapon sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, kami ay lumalapit sa inyo at naniniwala na ito ang kalooban nyo para sa amin, ang mapakinggan ng inyong salita. And we know that your presence is with us right now. Kaya dalangin namin ay patuloy na bigyan mo kami ng pakinig at hindi masayang ang pagkakataong ito. We know that your power is so much potent na kaya kaming gisingin sa lahat ng aming mga kahinaan. Palakasin kami, O Diyos. Kaya tulungan mo kami to have that even at this moment na hinihingi ang aming katawan na magpahinga. Kaya tulungan mo kami to really hear the Word of God and especially the Lord Jesus Christ na kayang magpabago ng aming mga buhay at magpagalaw sa amin towards sa papunta sa inyo at sa kabanalan. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, ang karamihan ng mga Kristiyano ay nagdidiwang dahil sa naging resulta ng presidential election ng US with 64% ng mga evangelicals at hindi pa kasama doon ang mga Roman Catholics at even hindi rin kasama mga Judeo-Christian camp. Kaya pagpapakita ito that ang pagbubunying ito, it is because of the fact that this President Donald Trump is a conservative one at marami siya na mga pinangahawakan that really are dear to us bilang mga mananampalataya. We don't want abortion and this person doesn't want that. Also, that's why mahal natin at gusto natin ang taong ito. But whatever hope we have sa tao na ito sa future, it will still be remaining to be seen. O kailangan pa rin nating tingnan dahil alam natin is not the Messiah. Ang tunay talagang magliligtas ay ang Panginoong Jesucristo at ang institution na ibinigay niya para idala si Jesucristo at ang mensahe ni Jesucristo ay ang iglesia. Ang iglesia na hindi magbaback down sa anumang persecution, ang iglesia na magkakaroon ng impact sa society by being different and to be yung nag-i-stick sa standard hindi ng media, hindi ng mga tao, kundi sa standard ng Diyos. At yan ang makikita natin sa pangatlong summary na ibinigay ni Luke sa buhay ng iglesia and it pertains sa kanilang relationship sa ibang mga tao or sa mga hindi mananampalataya sa society na kanilang kinabibilangan. So let's read our text sa Acts chapter 5:12 to 16. Now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles, and they were all together in Solomon's portico. None of the rest dared join them, but the people held them in high esteem. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they even carried out the sick into the streets and laid them in cots and mats, that as Peter came by, at least his shadow might fall on some of them. The people also gathered from towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. Well, ito ang pangatlo na summary ng ni Luke sa buhay ng iglesia. At yung dalawang naunang summary, pareho sila na ang tinitingnan, merong focus sa miracles at dun sa life ng iglesia. But this one ay nakafocus doon sa, yes, miracles, pero nakafocus ito doon sa kanilang relationship, sa kanilang society. At makita natin na katatapos lamang na ibigay yung account ng judgment ng Diyos kay Ananias and Sapphira. At nakasandwich itong text na ito doon sa dalawa na yon, yung kay account ni Sapphira at saka ni doon sa persecution, sa pangalawang persecution na mararanasan ng mga mananampalataya sa mga religious leaders. Well, sa unang persecution, ibig sabihin itong text natin,
ito po ay kumbaga parang vindication ng Diyos at pagpapatunay that He was pleased doon sa nangyaring judgment niya doon sa kila Ananias and Sapphira. This is good for the church. And after that purification, here it is. Ang nangyari is proliferation of miracles. The power of God has there. Kumbaga, sinasabi ng text natin, dun sa sequence ni Luke, pinapakita doon na ang church, para maggamit, it has to be pure. It has to be pure from its impurities. Katulad ng sinabi ni Robert Murray McCheyne, a holy minister is an awful weapon of God. Kumbaga, napaka mabisang weapon ng Diyos ang isang banal na mangangaral. At ganoon din ang iglesia. A holy church is a powerful and an impactful na institution na gagamitin ng Diyos. And then, dahil nakasandwich din ito doon sa persecution na darating, it explains bakit sila mapapersecute. It is because of their zeal and continuance with this. Signs and wonders were done. At mas marami pa ang naligtas dito. Mas marami pa doon sa 3,000, mas marami pa sa 5,000. And in fact, hindi na mabilang, hindi na makapagbigay ng datos si Luke. Sinabi niya na lang ay multitudes of men and women. This will be the first time na magbibigay ng statistic pero wala ng number. Hindi na kayang in-number. So makita natin dito na despite this persecution and despite this itong nangyaring judgment, these people, this church ay nagpatuloy at hindi sila natakot. Hindi sila natakot na gumawa para sa Diyos. Hindi sila nangimi. Ito ay dahil sa kagustuhan nila na magpatuloy sa Diyos at sa kanilang adhikain na sundin yung inutos sa kanila to be witnesses not only in Judea, in Jerusalem, but in all part of Judea, Samaria, and even to the uttermost part of the earth. Well, sa unang persecution, kung matatandaan po natin, after nilang i-heal yung lame man, ay sinabihan sila ng mga, kinulong si Peter at saka si John at sinabihan sila ng Sanhedrin na wag na silang mangangaral patungkol kay Kristo, pero lalo pa silang nag-apoy sa paglilingkod kay Kristo. In fact, after makalaya ni Peter at saka ni John, nagpray ang buong iglesia ng buong ningas at ang sinabi, why do the nations rage and the people plot in vain? Sinabi niya, alalahanin mo ang kanilang mga banta at ito yung mangyari, nawa ibigay sa amin ng boldness at ang signs and wonders will continue nawa. Kaya itong nangyari dito ay ito ay sagot ng Diyos dun sa kanilang panalangin, di ba? And after that, alam natin sinagot ng Panginoon yung prayer na yon dahil yung lugar nila, it was shaken, but now this is the answer of God dun sa kanilang bold na request sa Diyos. Hindi sila nagpatinag sa religious leaders. Hindi nila ibinaba ang kanilang mga standards pero para medyo umadapt sa gusto ng mga religious leaders. At ang iglesia ay mas maraming nakaranas ng maraming conversion. Maraming mga mananampalataya ang naligtas more than ever. Ito ang unang pagkakataon na hindi na makapagbigay ng exact amount si Luke ng mga naligtas. Ang kaya na lang niyang sabihin ay yung sinabi ko kanina, multitudes of men and women were added to the Lord. Before they were added sa iglesia, they were added to the Lord. Napaka-precise nung wording ni Luke dito na hindi lang sila na dagdag sa iglesia. Make sure na ito ay nadagdag sa iglesia just because they got saved. Mga mananampalataya talaga itong mga naligtas na ito. Hindi ito yung mga tao na gusto lang ng click, gusto lang ng barkadahan. Ito yung mga tao na naghahanap talaga ng iglesia. Ito yung mga tao talaga na gusto na
na makabilang sa grupo na ito. Kung kailan may persecution, doon mas dumami ang mga naligtas. At yung quality ng pagkaligtas dito ay makikita natin. Sinala ito ni Luke dito sa ating text at makikita natin doon sa ating mga pagbaybay, sa ating mga punto na itong mga taong ito ay iba doon sa mga, hindi sila half-hearted, hindi sila yung mga tao na ano lang, yung gusto lang na makasama sa mga ganitong grupo. Sila ay mga taong mga pili at talagang tiniyak na mga mananampalataya. So, at ito ay dahil nagpatuloy lang sila sa ipinagtagubilin ng Panginoon sa kanila. Hindi sila nagbaba ng standard. At kung may makita tayong mensahe dito sa ating text ay ito. The church doesn't have to lower her standard to win the lost because it is God's standards that makes the church impactful. Gusto mo na maging impactful at maging effective ang mga ang iglesia? Huwag kang maging user-friendly na iglesia. Huwag kang maging seeker-sensitive na iglesia na anuman ang gusto ng mga unbelievers, yun ang gagawin mo. Mag-stick lang tayo doon sa pinagtatagubilin ng Diyos, just like what these people are doing here. Hindi sila nagpatinag. Hindi sila sinabi na ano yung ba yung gusto ng mga Sanhedrin. Huwag kaming mag-preach. Sige, magpipreach kami, pero hindi kami magpipreach in the open. Magpipreach kami one by one. Para hindi lang magalit ang mga Sanhedrin, para hindi kami i-persecute. Matindi yung bintang sa amin, ikukulong kami. Pero hindi ganon. Ang ginawa nila is mas lalo pa silang nagsumiksik. Nagpatuloy silang pumunta doon sa open, doon sa Solomon's Portico na favorite nilang lugar. Ito ay open na lugar at marami ang pwedeng lumapit sa kanila at makinig ng kanilang mensahe. Hindi sila nagpatinag. Kaya ganun din tayo bilang mga Kristiyano. Huwag tayong matakot. Encouragement ito sa atin na gusto na magpatuloy sa ganitong iglesia na ang pinangahawakan, anuman ang binili ng Panginoon, yun ang gawin natin sa worship. Hindi tayo nag-a-adapt dito ng anumang entertainment. It is because we know na kung ano lang yung pinescribe sa kanyang pag-worship sa Panginoon, yun lang ang dapat natin gawin. It is because itong pag-worship at gathering natin, this is not like any other gathering na makikita natin dito. Kaya at least sa ating appreciation ng sinasabi ng salita ng Diyos, we have this regulative principle of worship and we will not back down on this because ito yung standard ng Panginoon. What makes us unique and people of God is our standards at yun ang sinusunod nating batas. Ito ay ang batas ng Biblia. Ito yung batas ng Diyos. Ito ang nagbigay ng distinction sa Old Testament sa mga tao niya, di ba, sa Israel. It is because they have this Torah and they have this itong templo. Meron silang Ark of the Covenant. It is because ito yung nagdi-distinguish sa kanila from the rest. Kaya kung gaano man tayo pinipigilan ng ating lipunan or kung paano man tayo gustong impluwensyahan ng mundo, we need to all the more stick to what God has told us to do and to what God has told us to believe. Yung pag-keep ng standard ng Diyos ang magbibigay ng ating tunay na impact sa society. Not connivance, not unfaithfulness to our vows, just like what we heard from our preacher na nangyari na hindi maganda doon sa nakaraan na preaching, hindi pagkakampihan, katulad na nakikita natin sa ibang mga sa labas, hindi yung pagiging unfaithful sa ating mga vows, but to live according to the standard of God. So, tingnan natin itong ating text. How does the church impact society? Paano ba nagkakaroon ng impact ang iglesia sa isang lipunan? Una, our holiness makes us unique. And then number 2, God's presence makes us
genuine. Tingnan natin yung una. Our holiness makes us unique. Doon sa verse 12, sa pangalawang bahagi hanggang sa verse 14. Sinabi ni Luke dito, and they were all together in Solomon's portico. None of the rest dared join them, but the people held them in high esteem, and more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. So, makita natin dito, Luke mentioned the contrasting responses from the crowd. Merong nagre-refrain from joining them. Meron din sa verse 14, they joined. At mas marami yung nag-join. At habang regular na nagtitipon ng mga mananampalataya sa paborito nilang lugar, doon sa Solomon's Portico, may mga ilan na hindi nangangahas na makiisa sa kanila. Pero nilinaw ni Luke na mataas ang tingin ng mga tao sa kanila, including these people na don't want na makihalubilo sa kanila. Natatakot sila pero still mataas yung kanilang pagkilala dito sa mga tao na ito. Mataas ang respeto nila sa iglesia kasi nakikita nila yung mga himala na ginagawa ng mga apostol. Ngunit ang respetong ito ay hindi sapat para maki-associate sila sa mga alagad. Sadly, these are the minority noong panahon na yon na meron na hindi talaga makihalubilo sa kanila kahit gaano sila na-impress doon sa zeal ng mga tao na nandito, mga mananampalataya, and even the power of God na na-display dito. They may be knowing that God is in their midst, pero still, they don't want to be associated. Bakit? Kasi katatapos lang ng mahimalang pagkamatay nila Ananias at Sapphira dahil sa kanilang kasalanan. They know it. They saw it. They heard it. They heard about it. Ngunit they know na kasama sa himalang ito, yung mga nangyayaring himalang ito, ay yung kamay ng Diyos laban sa kasalanan. It would understand them na ayokong sumama sa kanila dahil maaaring ma-expose at ako rin ay i-judge ng Diyos. 'Di ba? Walang makasalanan ang magmamadaling umanib sa isang iglesia na nag-e-expose at nagpaparusa sa kasalanan. Ganun ang nangyari. Pero nilinaw ni Luke na hindi lang yon ang naging reaksyon ng mga tao na nandun. Kundi sinabi niya sa verse 14, and more than ever, mas marami pa kaysa sa dati, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. Mas marami pang tao ang naligtas kaysa sa dati. Mas marami pa sa 3,000. Mas marami pa sa 5,000. Ito ay sa kabila ng may mga hindi nangangahas na lumapit sa kanila dahil sa threat na ma-expose ang kanilang kasalanan. Well, ganun naman talaga ang ministry ng iglesia. Sa totoong iglesia ay tataboy ng Diyos ang mga nagmamahal sa kanilang mga kasalanan, ngunit iniimbitahan ng Diyos yung mga nasasawa na, pagod na sa kasalanan at naghahanap ng kapatawaran at ng katuwiran. Ganun ang iglesia na tunay na nagmamahal sa Diyos. They would expose sin, but they would invite those people na nag-hate na sa kasalanan. Kaya kung merong isang tao lalapit dito, mahal na mahal niya ang kanyang kasalanan, he would feel aloof. He would feel na parang hindi siya welcome dito, do gaano man natin siya iimbitahan at kausapin. Pero once they heard our message that we are not backing down, we preach against sin, we love people, but we hate sin, and di natin alam kung ito'y ginagawa nila or hindi. But whenever meron silang pet sin na pinanghahawakan at minamahal, hindi sila makakatagal sa iglesyang ito. But the truth is, gusto natin na lumapit ang mga tao na nahihirapan na sa kasalanan. Ang ganitong response ay hindi resulta ng miracles, yung lalapit yung mga tunay na
mananampalataya naghahanap ng tunay na kapatawaran. Hindi ito resulta ng miracles lamang. Kasi miracles alone may make people respectful with us. Katulad ng mga tao na ito, they may see na nandito ang kamay ng Diyos sa iglesyang ito. They may respect us, but no commitment. They would not commit themselves. Ang purity ng iglesia ang mas mag-a-attract na mga tao na tunay na sa Diyos. When these people na nagpapakilala na mga tunay na mga mananampalataya at tunay na iglesia ng Diyos, when they see na itong mga tao na ito ay pure, they hate sin, ang lalapit dito ay mga tunay na naghahanap ng kalinisan at kapatawaran ng kasalanan. And that's the point. Dealing with sin in the church not only make her pure, but it will also dispel those who love their sin and attracts those who genuinely seeks righteousness. I want to emphasize here yung pagiging pure ng church. Gusto ko lang bumalik doon sa theme nung last na preaching natin. God had dealt, katatapos ang i-deal ng Diyos ang iglesia sa kanyang impurity. Two of them are not being faithful. And God had dealt them. At nung nangyari yun, na dinil ito ng Diyos, doon nagsimulang ginamit niya mas makapangyarihan ng mga taong ito, ang iglesia. Because napakahalaga pala sa evangelism ng iglesia ng iglesia ang pagpapanatili ng ating kabanalan at purity. If you want to be evangelizing people around us, hindi mo sila mawiwin kung ang ating iglesia dito punong-puno ng mga awayan, impurity, mga kasalanan na pinagtatakpan, mga kasalanan na hindi dinidil. We will not be a beacon of truth. Hindi na tayo magiging lighthouse sa lugar na ito. Hindi na tayo magiging daanan ng kaliwanagan, kundi tayo ay katitisuran at mocking at laughing stock dito sa ating society. Kaya pala gusto ng Diyos na mag-exercise tayo ng discipline. Well, we know, sa nangyari dito sa kay Ananias and Sapphira, that really, God can do that, na siya mismo ang kikilos para i-deal ang isang nagkakasalang miyembro, pero ang totoo is ipinasan ng Diyos sa atin yung normal occurrence ng pagdidisiplina sa isang nagkasala. So, job natin, it is our job also bilang iglesia to keep our church pure. Gusto ng Diyos maging pure tayo at binigyan niya tayo ng mga parameters at mga alituntunin para i-keep na tayo ay maging pure. And that is through church discipline. Ang Panginoon mismo ay may napakagandang set ng kaparaanan na binigay sa mga alagad para gawin ito. Doon sa Matthew 18:15-17. Diba? Sinabi niya, kung yung isang tao ay nagawan ng pagkakasala ng isang mananampalataya, lumapit yung ginagawa ng kasalanan doon sa nagkasala para i-win itong tao na ito. Remember, ang first at ang focus ng pagpunta na yon at ng whole process of this discipline is yung winning the brother, restoration. And then kung hindi daw makinig doon sa tao na yun, magdala pa ng isa o dalawa. And then kung hindi pa rin makinig, dalhin ito sa iglesia upang kung hindi pa siya makikinig ay ituring nyo na siyang anathema or heathen. Sorry. Ituring mo siyang heathen and a tax collector. Ibig sabihin, ituring mo siyang unsaved. He may be or she may be saved, but she's behaving like an unsaved person. That's why ituring mo na siyang ganon. And that is ang pinaka-goal nun, hindi para itaboy ang tunay na mananampalataya, kundi makabalik ang taong ito into her or his senses, na makita niya yung katotohanan na nagkasala siya. So, at ang layunin nito ay purity ng iglesia. Sa discipline ay maaaring tinatanggal ng Diyos ang hindi tunay na mananampalataya or papanumbalikin nito ang alagad
na nagkakasala. Kumbaga, palaging pabor ito sa iglesia, whether nagdidisiplina siya at mayroong ine-excommunicate na hindi tunay na mananampalataya, it is because God wants His church to be pure. At kung ang dinidisiplina, tunay na mananampalataya, kung siya man ay ma-excommunicate, ang kagustuhan ng Panginoon, ang taong ito ay makabalik sa iglesia. So, laging patungo ang lahat ng pagdidisiplina sa goodness, sa kapakanan ng iglesia. Kaya nga ito yung nakita natin dito. Napakaganda ng naging resulta after this judgment from to Ananias and Sapphira. The church have been, kumbaga, nasa peak niya ng napakaganda kasi all the people ay may respect. Kahit na ayaw makisalamuha sa kanila, may respect. And then, aside from them, ay may mga gusto talagang maligtas at naging kaanib ng iglesia. You see, dahil sa testimony natin ng pagdidisiplina sa nagkakasalang miyembro, ay nagsesend ito ng mensahe na hindi lang tayo self-righteous na gusto lang nating magmayabang na tayo ay mga matutuwid. Mahal lang talaga natin ang Diyos at gusto nating sundin ang pinagtatagubilin niya. And we want to love our church just like how God loved it, na gusto niya maging pure ito, di ba? Tayo ay betrothed na maging asawa ng Panginoong Jesucristo at ang ginagawa niya during this process of preparation doon sa marriage supper of the Lamb ay yung purification of His bride. Maging pure tayo. And we want to do that by whatever means na kailangan natin. We want yung mga reminders and we want even itong stricter na mga judgment or itong mga pagdidisiplina na ito. Pero ang totoo, dahil dyan nakikita ng mga tao na iba tayo sa mundo, na itong mga tao na ito, they are tolerating itong mga kasalanan na ito, pero tayo hindi. At nakikita rin nila na iba tayo sa mga kilala nilang iglesia na hindi nagdidisiplina dahil katulad ng kilala ng inyong lingkod na iglesia, takot magdisiplina dahil ang iniisip, lalayo ang mga tao pag nagdisiplina tayo. Lalayo sila. Pero ang totoo, dahil sa pagmamahal natin sa holiness, ay ma-attract ang mga tao na naghahanap ng holiness. If we do this, itong katulad ng ginawa nila kay Ananias and Sapphira, ang ma-attract natin, hindi half-hearted na mga tao. Ang ma-attract natin yung mga gusto talaga ng holiness. Alam ko kung ano yung mukha ng iglesia na takot na magdisiplina. Dahil doon sa kanilang takot na magdisiplina, paborito itong puntahan ng mga unbelievers na mga believe sa kanilang mga sarili. At itong mga ito ang nagiging leader at naiitsyopuwera yung mga tunay na mananampalataya kasi it becomes na yung mga unbelievers, sila yung majority at yung mga tunay na mananampalataya, they became the minority. Sila yung mga nagde-decide sa iglesia. Ang daming na-attract sa kanila dahil sa ganong forma, ngunit karamihan ay mga unbelievers at nagiging members sila ng iglesia. Kaya you want na mahalin itong process natin. It may be gawa ito ng tao, yung mechanism natin ng pag-interview, ng mga ganon. Maybe may fault ito na pwede nating matanggap yung mga unbelievers. Pero nonetheless, we want to be sticking sa ating mandato na ang tunay na magiging miyembro ng ating iglesia, mga tunay na naghahanap ng holiness sa kanilang mga buhay. Meron naman tayong backdoor and that is church discipline. So, maaaring nag-iisip itong mga tao na ito na they think they are growing. That's why ang tingin nila sila yung muka sa Acts chapter 5. Dahil mas marami sila kaysa sa atin na masyadong strict sa paningin nila. Strict tayo. Sila dumadami. Ang iglesia sa church, sa Acts dumadami. Pero yung mga nagiging stricter na sila yung mga tao na merong church
discipline, merong ganitong church membership, may covenanting, sila yung mabagal lumago. At sila yung hindi sila reflective ng ang iglesia sa Acts. Maaaring nag-iisip sila na ganon. Ngunit ang totoo, mabagal man ang pagdami natin na tapat na sa alituntunin ng Panginoon sa pagpapabanal, mas malapit tayo sa iglesia sa Acts. Wala tayong hidden agenda dito. Wala silang hidden agenda sa Acts. At hindi tayo nagbe-breed ng mga taong mabababaw at mahalang kasalanan. We preach against sin. And we discipline a sinning brother. Kaya sino mang naliligtas at sumasa atin ay alam natin na hindi lang social club ang SABC, di ba? Hindi lang ito clique. Ito ay band of brothers, band of sisters na gusto ng katuwiran. And we want to be holy because the one who called us is holy. Kaya I want to challenge us, let us continue in pursuing holiness in front of our neighbors, especially to our unbelieving loved ones. We want to be a light. We want to be influential sa mga nakapaligid sa atin, especially sa mga kapatid natin or kapamilya natin. Huwag mong i-let yung guard mo. Huwag mong i-let yung iyong standard na ibababa mo para sa kanya. Sasabihin mo, makikisama ka na lang sa kanya para maakay mo siya. You would compromise. At sasabihin mo, sige na nga, pagbigyan kita. Isang beses lang naman. Pagkatapos yan, sama ka naman sa akin sa iglesia. You don't want to do that. Kasi hindi yon ang mag-aakay sa kanya. Ang mag-aakay sa kanya is yung testimony mo that you are wanting this life na pleasing sa Diyos, and that is a holy life na nakakarakterize ng standard na pinamumuhay mo ayon sa Biblia. Yung ating mga kapitbahay, at lalo na yung ating mga kapamilya, kadalasan sila yung mas nakakilala sa atin. Dahil nakikita nila tayo araw-araw. Marahil naririnig nila tayo, how we converse, paano tayo magsalita, paano natin kausapin yung ating mga anak. Bumubulyaw ba tayo? Or kinakausap natin yung ating mga anak na marahan? Maririnig ba nila that we are teaching our child? Maririnig ba nila na tayo ba ay pinipreach yung gospel whenever we discipline? By the way, hindi natin pinaparinig yung ating pagdidisiplina sa ating mga anak. But nakikita ba nila at least that there is a touch of truth and gospel and wisdom sa ating mga pagdidil, sa ating mga anak, or we are just like them, binubulyawan natin yung ating mga anak, and that is not being pure sa ating conduct bilang mga mananampalataya. Kaya nawa kilala nila tayo na pure and holy. Pure and holy. Alam natin na we cannot reach itong holiness na holy talaga, but at least makita nila sa atin na tayo ay nag-strive. Wala silang maibintang sa atin. May they see us na madaling pakibagayan sa maraming bagay, ngunit pagdating sa kasalanan, ay alam nilang hindi tayo makikisama. Nawa ay ipakita natin sa kanila yung pagmamahal natin sa Panginoon to the point na hindi tayo magkakasala sa harapan ng mga taong ito. Gusto natin ng fun at good laugh with them, pero hindi tayo matutuwa sa green jokes. At hindi tayo interesado sa chismis from them na pawang paninirang puri sa isang tao. Nawa alam nila na hindi tayo nasisiyan sa mga ganong bagay. To the point na kapag ang isang tao, ganito sana yung senaryo, na kapag ang isang tao nagyayabang sa isang kasalanan, marahil kasalanan niya, pinagmamayabang niya how macho he is, pero once na nakita nila tayong paparating, magpapalit siya ng topic. It is because they know hindi yon ang magiging katuwaan natin. We would not be entertained sa mga makasalanang mga pagkukwento at pagyayabang na ganon.
Katulad sa Acts, at least ay may respect ang mga tao sa atin dahil sa kabanalan ng pamumuhay na mayroon tayo. And part of the bakit ayaw nilang makisama, syempre yung judgment ng Diyos kay Ananias at Sapphira, pero part din ng kanilang respect is one thing is yung pagiging pure nila. That they are serious in holiness, na hindi nila ito tolerate ang anumang kasalanan. May these people around us respect us na ganito. Alam nila na hindi tayo nagtotolerate ng kasalanan. Well, we know, mahirap ito dahil hindi lahat ay sasaludo sa atin. Others may mock us and make fun of us. Pero sana gawin nila yon dahil sa irritation, dahil sa nakita nilang holiness sa atin at wala silang maipuna. Kumbaga, just like the Lord Jesus Christ, irritable na sila because yung ating buhay iba sa buhay nila. Hindi na they are just mocking us because we're parang mga hypocrites. Nagpupunta tayo ng church pero pareho lang pala tayo ng ginagawa. Para lang tayo ng ugali. Alam ko yung baho na meron ka. Well, ito yung katotohanan at senaryo marahil meron tayo sa atin. Marahil may nagawa tayo in the past that is not reflective ng ating pananampalataya. Wala tayong magagawa sa magiging reactions ng mga tao sa atin. Marahil ito yung dahilan bakit wala tayong ilaw at we are not savoring as salt sa kanila. Wala tayong influence sa kanila. Pero katulad sa preaching kanina, we can make amendments. We can make reconciliation. We can tell them sorry for what we have acted. We can be the one to reach out to them. Lalo na kung sila naman talaga yung may kasalanan at sila yung nangyari dahilan bakit mo nagawa or nasabi ang isang bagay. Why have you acted like that? Sila yung dahilan. Ikaw na yung unang pumunta. You can do that. Pwede nating simulang mabuhay ng tama. We can show them yung repentance natin. Na we are different. Lalo na sa harapan ng ating mga mahal sa buhay. Minsan yung magagaspang nating mga ugali ay minsan pinapangatawanan na natin kasi nahiya tayo magbago sa harapan ng ating mga mahal sa buhay. Dito nyo na ako nakilala, dito nyo na rin ako, kumbaga tanggapin nyo ako na ganito. Nahiya tayo na tayo yung bababa. Pero kung tunay tayo mga mananampalataya, we want to be pure in our conduct. We must be willing to listen. We must be willing to make ito mga changes na ito kasi wala na tayong magagawa sa impression nila sa atin noon. But we can see yung message ng gospel na ang Diyos nagtumatanggap ng mga makasalanan at mga imperfect na mga tao. Bagamat hindi tayo perfect, hindi natin gusto ang kasalanan at ang ating Panginoon ay mapagpatawad ng kasalanan. Kaya kung may nagawa kang kasalanan sa isang unbeliever, mauna kang humingi ng tawad at sabihin mong nagkamali ka at ayaw mo yung kasalanang nagawa mo. You hate it. Again, sa ating pagpapakita ng ating kabanalan, huwag sana nating ipakita that we are self-righteous, na mataas ang tingin natin sa ating sarili because we are Christians at mababa ang tingin natin sa kanila just because they're not. Ipakita natin na mahal lang talaga natin ang Panginoon kaya natin nagagawa ang umiwas sa mga maling gawain at sabihin natin sa kanila na dahil lamang ito sa biyaya ng Diyos. Alam mo, kung hindi lamang sa biyaya ng Diyos, gagawin ko rin ang ginagawa ng maraming mga nandito. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ito ang nagko-compel at nagko-constrain sa akin to do yung mga bagay na gusto ng Panginoon at iwasan yung mga ayaw ng Diyos na gawin ko. Nawa habang nakikita nilang hindi tayo pwedeng may we be like the Lord Jesus. Nakilalang kaibigan ng mga makasalanan, ngunit kung sisiyasatin ang kanyang buhay,
Wala silang maibintang sa Diyos. Wala silang maibintang kay Kristo. Yes, he is a friend of tax collectors. He may be drinking with them, pero hindi man lang siya nagkasala during those time. Ibig sabihin, hindi niya hinayaan ang sarili niya na mapulaan ng mga tao because He is holy. And may we be like the Lord Jesus Christ in our conduct. We need Him. Hindi tayo pure, hindi tayo holy, but we have a champion who is pure and holy, and and we can be just like Him para and we can imitate Him doon sa bagay na yon. Siya ang kailangan natin. Kaya nawa, habang nakikita nilang hindi tayo pwedeng makipaglasingan sa kanila, we will still care for them. We are their friends. And we respect them. While we don't agree with them, may we send a message that we understand why they do that. May they see us na hindi mayayabang, kundi mga meek and lowly. Dahil ganyan ang pinakita ng ating Panginoon. May they see us as the light of this world. May they see our good works that they too may glorify God. I mean, no, makita nila sa atin yung holiness, yung holy conduct, yung pure. At hindi sila makakita ng anumang papupulaan sa atin by the way we act. No, wala sa atin ang still inaabuso ang katawan sa mga substance. No, wala pa rin sa atin ang nakikitaan na pag nabibigla, nakapagmumura. Wala sa atin. It is because ito yung pwedeng ipula sa atin at ito yung magiging dahilan bakit hindi natin sila maaakay sa Panginoong Hesukristo. May we glorify God in bringing them to Christ by displaying our good works. Alam niyo, yung binanggit ko, si Robert Murray McCheyne, yung sinabi ko kanina na sinabi niya, a holy minister is an awful weapon in the hands of God. Actually, this is a advice niya sa isang papasok sa ministry na lalaki. And it was not just an advice. Ito ang pinakita niyang buhay habang nagmi-minister siya sa St. Peter's Church sa Dundee, sa Scotland. Noong sa panahon na yon, nung nandun siya, napakarami ang naligtas. Ito ay dahil sa makapangyarihan na pangangaral ng salita ng Diyos, coupled with His life na pure, unspotted. At least, alam natin, walang banal, walang perfect. Pero kung susuriin ang general na buhay niya, it is pure. Walang bahid ng anumang pwedeng ibintang. Kaya nawa, our message is impactful when it is coupled with a holy life. And not because our holiness has the power, but God is pleased to work on holy men, on holy church. You want to be used by God para i-reach ang lost for Christ? You can be a powerful weapon if you only tread itong path ng holiness. Kaya kung meron man tayong kasalanan ngayon, na marahil hindi ito nakikita ng mga tao, still, we are being hypocrite kung tayo ay nag-a-appear sa kanila na mabuti, wala tayong kasalanan. Kaya hindi lang ito panlabas yung gusto kong ipakita sa atin. We want to be honest sa ating mga sarili at sabihin natin, at least I am trying to be holy for the sake of Christ. No, kung may kasalanan tayo na pinamumuhayan at tinatago sa ating mga buhay, sa ating mga puso, ihingi natin ito ng tawad sa Diyos. At minsan, yung kapatawaran ng Diyos na de-delay, it is because akala natin ang Diyos kailangan pa niya ng time para patawarin tayo kasi matindi yung kasalanan natin. No. Ang forgiveness ng Diyos ay laging nandyan. Nandyan every time. Isang hingi mo lang ng tawad sa Diyos, nandyan na. Minsan akala natin, sobrang tindi ng kasalanan natin, hindi tayo makalapit sa Diyos, nahihiya tayo sa Kanya. Pero yung kahihiya na yun ang nagiging dahilan. Bakit nagiging hadlang at pagitan doon sa ating kasalanan at doon sa pagpapatawad ng Diyos.
Lapit ka lang sa Diyos at asamin mo yung holy na buhay para sa Diyos. So let's have our second point. God's presence makes us genuine. Dun sa verses 14 to 16. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they even carried out the sick in the streets and laid them in cots and mats, that as Peter came by, at least his shadow might fall on some of them. The people also gathered from towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. As the first section focuses on purity, itong section na ito, it focuses on miracles. Again, in contrast doon sa mga ayaw lumapit sa iglesia, ay nagdagsaan ang mga tao na nagpapagaling, gustong magpagaling. At ang mga apostles ay patuloy na ina-attend yung kanilang mga pangangailangan. All of them were healed. Wala ni isa sa kanila ang hindi pinagaling. Napakaraming taong may sakit ang nagpuntahan sa mga alagad. And we can see here from the beds na kanilang hinihigaan, both rich and poor are coming sa kanila. Bakit? Kasi yung sinabi naging specific dito, at kung ikaw ay Hudyo nung panahon na yun, maintindihan mo ano ibig sabihin ni Luke dito. Bakit binanggit pa niya with cots and mats? Kasi yung cots, ito ay mga small bed o kaya mga couches. Ginagamit ito ng mga affluent ng mga panahon na yon. And then yung pallets, ito yung mga banig, straw mattress ito. At ito ay commonly makikita sa mga mahihirap. So sobrang dami ng mga tao na nagpuntahan doon. At umaasa ang mga taong ito na kahit yung anino na lamang ni Pedro ang sumaklaw sa kanila, ay mapapagaling na sila. Marahil iniisip natin, napaka-superstitious. At dito lang mababasa yung anino ay makakapagpagaling. Well, hindi po ito superstitions, kundi desperation ng mga taong ito na mapagaling. Kasi ang thinking nila, at least itong shadow na ito sa Jewish tradition at saka nung ancient world, at least yung shadow ay extension ng personality ng tao. This is not a superstition. Ito ay parang katulad ng babae. Kumaga, desperate ito eh. Itong mga tao na to, sobrang dami nila, hindi sila kayang hipuin lahat ni Pedro at ng mga disciples. That's why umaasa na lang sila kahit dumaan lang, masaklawan lang sila. Yung overshadow is parang sumaklob sa kanila. Yung at least yon ay may kapangyarihan. Parang katulad lang ito ng babae na 1 taon nang dinurugo na nung dumaraan ng Panginoon, anong ginawa niya? Hindi niya mahawakan ng Panginoon, hinawakan niya yung laylayan. Desperation. Not because alam niya may kapangyarihan yung laylayan. It is because she knows na yung tao na yon ang makapagpapagaling sa kanya. Anong sabi ng Panginoon? Napagaling ba siya because yung touching ng hem? No. It is your faith that made you whole. At ganun din ang mga tao na nandito, they're not superstitious. They just know na itong si Pedro, nasa kanya ang Panginoon. 'Di ba? Remember, iba sila doon sa mga ayaw lumapit dahil sa kanilang kasalanan. Ang mga taong ito ay hindi lang pumunta roon para sa milagro. Alam nila na ang presensya ng Panginoon ay sumasa kila Pedro at yung pananampalataya sa Panginoon ang nagpagaling sa mga taong ito. Kaya nga ang tawag sa mga miracles na ito, signs and wonders. It is because they are not pointing to the miracles itself. They are pointing outside ito sa mga miracles na ito, just like yung nangyari doon sa miracle sa Beautiful Gate, di ba? Hindi lang yung miracle na yun, kundi na-explain sino yung nagpagaling.
inexplain kahit sa lahat ng mga gustong makarinig that this man nakalakad, it is because of the power of the Lord Jesus Christ. Kaya nga ang tawag sa miracles na ito ay signs and wonders. And we trust na habang ginagawa yon ni Pedro at ng mga apostol ay nangangaral sila. Pinapaliwanag nila, it is Christ who can heal them. And it is Christ who healed them indeed. At maging sa mga syudad na nakapaligid sa Jerusalem ay nakarating ang balitang ito at maging sila ay nagdagsaan doon. Ito ang unang account na sinabing ang ministry ng iglesia ay lumabas sa Jerusalem. So in this scenario, they are just beginning yung charge ng Panginoon sa kanila na to be witnesses both in Judea, in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. And what caused this is not just the fascinations to miracles, but the obvious reality of the presence of God. At ang mga miracles na ito ay patunay na ang risen Lord ay nakilap Pedro at kumikilos sa kanila. At yung power na yon ang nagpapatunay na sila ang tunay na relihiyon na dapat puntahan ng mga tao. While others are keeping their distance, these people want to join them. It is because they know the Lord is risen and He is reigning at nandoon yung presensya niya doon sa mga tao na yon. So it makes them authentic, yung presensya ng Diyos. So what's the point? Holiness with a sense of the powerful presence of God makes the church influential. Sa panahon ng Acts, gusto ko lang i-explain dito, baka mag-asam tayo ng miracles na mangyari dito just to prove that the Lord is among us. It a rare circumstances at ito ay nakalagay lang sa panahon nila. Just like yung mga promises ng Diyos ay hindi lahat pwede nating i-claim. Ganon din yung mga instances sa history ng iglesia na hindi natin pwedeng kunin. It is because exclusive lang ito sa kanila. Sa panahon ng Acts, ang sign ng presensya at ng power ng Diyos ay yung mga miracles. Ito ay para patunayan na sila ay galing sa Diyos at ang kanilang mensahe ay galing sa Diyos. Yun ang dahilan bakit may miracles, to authenticate the message and the preacher of the message, the bearer of the message. Alam nyo, gusto ko lang magbigay ng background dito para maintindihan natin what is our position here. Kung nangyayari pa rin ba, do we need miracles now? Alam nyo, ang miracles ay hindi palaging pangyayari sa Biblia. Ang pananalasa ng mga milagro sa Biblia ay nagaganap lamang sa mga importanteng transition of events, lalo na sa bagong pagdeal ng Diyos at pagbibigay ng revelation. Kapag may bagong revelation or bagong mode ng revelation, magbibigay ang Panginoon ng maraming signs and wonders. Diba? Unang dumagsa ang milagro sa panahon ni Moses. Bakit? It is the forming of the people of God as a nation. At ito yung era ng law ng Diyos. Kumbaga, era na ibinibigay yung law. Kumbaga, God is now giving yung standard niya sa mga taong ito. That's why may signs and wonders. And then, after that, wala na ulit. Diba? After ni Moses, wala na ulit. Matagal na panahon. Pangalawang, dumagsa ang mga miracles sa panahon ni Elijah and Elisha. Bakit? Kasi ito ang umpisa ng panahon kung saan mangungusap ang Diyos through His prophets. You see? Hindi palagi. And then yung pangatlong dumagsa ang miracles, ito ay sa panahon ni Kristo. Bakit? Ang Diyos ngayon ay magsasalita through His Son. And then, sa mga apostol, pang-apat, dito bumuhos ang mga mga miracles. At sinabi ng Panginoong Kristo, greater miracles than this one that they saw na ginagawa ni Yeso Kristo, they will do greater things than this. Kaya nga, ang daming naligtas dito at ang daming napagaling. Sa panahon ng Panginoong Yeso Kristo, konti lang yung mga naniwala kahit na may mga miracles. Pero dito, ang daming naligtas, ang daming
na bahagi na ng milagro. Ito yung panahon na bakit? Kasi mga apostles, sila yung mga bearer of the message of Christ. Sila yung nag-i-interpret. Sila yung nagbibigay nung ano ba yung sinabi ng Panginoon. Sila yung spokesperson on that eschatological transition or stage. Nung panahon na yon, sila yung pinili ng Panginoon na maging bearer ng message ng Diyos. Well, pagpapakita ito na tuwing magbubukas ang Diyos ng bagong paraan para mangusap sa mga tao, ay magpapakita siya ng mga signs and wonders. Because God wants to take men's attention na parang sinasabi niya, makinig kayo sa mga leaders na ito because I sent them and their message are from me. Yun ang sinasabi niya dito. Yun ang sinasabi niyang mensahe. Ngayon, wala na mga apostol, wala na pong magiging apostol dahil ang isa sa mga qualifications, dapat nakita niya ang risen Lord, nakausap niya at nakita niya ng mukhaan. Nakita nila at nakausap ang risen Lord at wala nang bagong revelations na kakailanganin pa. Lahat ay naipangaral na ng mga apostol at naisulat na. Well, hindi ito nangangahulugan na hindi na kaya at hindi na gagawa ng miracles ng Diyos. Ang sinasabi lang dito is, hindi na kakailanganin pa ng authentication through those means. Hindi na rin kailangan ng mga miracle workers. It is because hindi na kailangan, wala nang bagong revelation, naisulat na lahat. Nasa sa atin na ang kumpletong salita ng Diyos at sinusuri natin ngayon ang mga mangangaral hindi sa pamamagitan ng miracles kundi sa pamamagitan ng kanilang message. Kung ito ba ay batay sa salita ng Diyos. Alam natin na ang mensahe ay galing sa Diyos kung ito ay kanyang pinapangaral mula sa Biblia. Kaya ang patunay ng presensya ng Diyos ngayon ay hindi na ang miracles kundi yung pangangaral ng tapat ng salita ng Diyos. You want to see na ang Diyos nandito sa iglesyang ito? Makikita mo yon kapag ka ang preacher na nangangaral at ipinapakita yung sinasabi ng salita ng Diyos at naiintindihan. And huwag mo nang isipin yung extravagance. Huwag ka nang maghanap ng na-bless ako. Parang, yung baga, na-bless ako na parang naantig yung damdamin ko. Hindi yun ang hanapin mo. Ang hanapin mo, narinig mo ba si Kristo na nagsasalita habang nangangaral ang preacher mula sa salita ng Diyos? That's the time na masasabi mo, nandito ang presensya ng Diyos. At kung sa Acts, ang presensya ng Diyos na nakita by miracles have drawn more people to Christ, ang mag-aanyaya sa mga genuine believers sa ating panahon ngayon ay ang expository preaching of the Word of God. Ito ang tunay na mag-aanyaya sa mga tunay na gustong maligtas. Dahil alam natin na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay ang salita ng Diyos para sa atin. And yung mga lalapit sa Diyos, they are the sheep of Christ and they hear His voice. And they know Christ. Pag narinig nila, salita ito ng Diyos, lalapit yan. At tuwing tayo magkakatipon para makinig ng salita ng Diyos, naroon ang special presence ng Diyos. Do you believe that? Kahit na parang inaantok tayong lahat, parang ang makita natin, parang dry lecture, maybe. But we believe na dahil expository preaching ito, nandito ang presensya ng Diyos. And that makes us, at kaming mga preachers, ay hindi nakadepende sa magiging response. Nakadepende kami sa katotohanan. But whenever we preach dito sa pulpit with all our minds focusing on the Word of God, alam namin nandito ang presensya ng Diyos. Nasa likod namin ang pagkilos ng Panginoon. Hindi man ito extravagant, hindi man bombastic ang naririnig ninyo. But because it is the pure and spotless Word of God, alam namin nandito ang presensya ng Diyos. Kaya alam namin kikilos siya. And nawa, ito yung hanapin natin, hindi miracles.
kundi yung katotohanan na nandito at ang Diyos at nangungusap sa atin. So whatever message that we hear, be ready to receive it. Whether gaano man ito binitawan. Ito man ay binitawan malumanay, ito man ay binitawan so much power ng eloquence at saka ng power ng pagsasalita. However it is, kung alam natin ito ang Word of God, ano man challenge gawin natin. It is an encouragement sa atin na anumang lalabas na challenge mula sa preaching, it is for our good. This is the will of God for us because this is the Word of God for us. He is now here ministering to every one of us. At tuwing tayo ay nagkakatipon para makinig ng salita ng Diyos, here is the special presence of God. God is immense, that He fills all things and places, pero iba ang presensya ng Diyos. And we believe nandito yon. At yon ang nagbibigay ng pagbubukod tangi sa isang iglesia. When a church preaches the Word of God, it becomes like a lighthouse in a troubled sea. Itong magiging liwanag na mag-guide sa mga ships na nandoon sa unos at magdadala sa kanila sa safe haven at magiging safe ang kanilang buhay when they come to that light. We are just like that. Ang iglesia natin ay parang ganon. So, as a challenge, always pray that our preachings be faithful in the Word of God because this proves the presence of God and will draw genuine believers to Christ. We know this from our experiences, di ba? Umalis tayo sa ating mga pinanggalingang mga grupo dahil ang pangunahing dahilan ay nakita natin yung katotohanan ng salita ng Diyos pinangangaral sa pulpitong ito. Not to brag, but hindi tayo perfect. Maraming mga pwedeng mga sinasabi dito mula noon na pwedeng maging issue at maging magba-viral just because may maling nasabi. We acknowledge those things na nagkakamali ang mga preachers dito sa pulpitong ito, but at least we want to stick dun sa salita ng Diyos. And I know, karamihan sa atin nagpunta dito because of the preaching of the Word of God. Last Thursday, I just want to give itong testimony na to. Last Thursday, binisita kami ng ating pastor. At doon sa pagbisita na yun, after yung kwentuhan, nanalangin kami. And one of the prayers na binanggit doon ay umalis kami sa lugar namin, lumipat kami sa Pampanga. And it reminded me doon sa nag-iisang reason kung bakit lumipat kami dito. Lumipat kami from Bulacan para pumunta dito sa Pampanga dahil sa katotohanan na hindi ko kakayaning tiisin na ang papapakinggan ng aking asawa ay yung preaching na ganito-ganito lang. I want a church that preaches the truth. And this is not to brag, but to give a point, just to make a point. At alam ko, lahat tayo nakita na nandito ang presensya ng Diyos dahil sa tapat at maliwanag na pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nawa ay panalangin nating magpatuloy ang tapat na pangangaral sa iglesyang ito. At nawa ay patuloy nating asamin na makapag-commune sa Diyos every time na nagtitipon sa lugar na ito. Nawa asamin natin na makapag-commune tayo. At palagi nating dalhin ang ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay sa lugar na ito, hoping na isang araw mabubuksan ang kanilang mga mata at mapatunayan nilang narito ang presensya ng Diyos. Because indeed, here is the powerful presence of God. Hindi siya natutulog, isang kante lang sa taong yan, sa puso ng tao na yan. Wala siyang magagawa kundi sumunod sa Ebanghelyo ni Kristo. At marinig nila ang tinig ni Jesus, sila ay maliligtas. Yung mga kamag-anak natin na nadadala dito, they respect us. Just like yung nasa ating text, they respect us. Kaya nga sila lumalapit sa atin. Pero hindi sila yung umiiwas na makihilabwilo sa atin. Thank God. Sila yung mga taong gustong lumapit sa atin, kaya nga nandito sila. They may not be in the kingdom yet,
But because Sunday after Sunday, naririto sila, they're not far from the kingdom. So along with prayer, let us continue to bring our sons, our daughters, parents, siblings, at mga kamag-anak. Ganon din mga kaibigan. Malay mo, isang araw, kakausapin sila ng Panginoon. Continue to do that. Dahil nandito ang presensya ng Diyos, buhay siya, may gagawin siya. May gagawin siya. Ganun din mga kapatid, nawa habang tayo namumuhay ng malinis sa harapan ng mundo, makita rin nila ang Panginoon na sumasa atin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanila. May we be like that one person na banggit ko na dito na nung siya ay namatay, babae ito, hindi ko na tandaan yung kanyang pangalan. Meron siyang testimony na sobrang lapit niya sa Panginoon. Na dahil sa sobrang lapit niya, kapag pumunta siya sa isang lugar at umalis doon, naiiwan yung bango ni Kristo. Ganun, kumbaga parang that's an exaggeration, pero yun ang dahil, yun ang pwede nilang sabihin just because nandun yung aura. Nandun yung presence, maybe sa pagsasalita natin, may wisdom. Sa pagsasalita natin, nandun yung Word of God. Sa pagsasalita natin, nandoon yung character ni Christ. Sa conduct natin, nakikita yung character ni Christ. And that way, parang nagsasamyo na yung lugar na yon, naiiwan yung bango ni Kristo. Alam nyo, marahil ay kilala nyo si Charles Colson dahil isa siya sa mga authors ng libro na nakikita natin sa mga Christian bookstores ngayon. Alam nyo, siya rin ang nagpasimula ng pinakamalaking prison ministry na tinawag na Prison Fellowship International. Ito ay lumaganap sa 100 na country, hindi lang sa Amerika, kundi sa 100, mahigit 100 mga bansa, including sa Pilipinas. Naligtas siya dahil sa isa sa mga evangelistic campaign ni Billy Graham. At si Billy Graham din ang nag-encourage sa kanya to serve sa prison, hindi bilang prisoner, kundi i-reach out yung mga prisoner doon. Nakulong siya for 7 months, pero bumalik siya doon sa prison after that because of the leading, sa influence ni Billy Graham. So, just because of the prison, one time lang to yung mga evangelistic campaign, pero may naligtas na isang Charles Colson. You will never know kung anong magiging impact ng isang kaluluwa na maliligtas sa tuwing ipapangaral ang salita ng Diyos. You will never know. Yung anak mo, maliligtas yan at anong gagawin ng Diyos dyan after ng kaligtasan niya. Malay mo, ang susunod na maliligtas sa ating mga anak, magiging isa sa mga pastor ng iglesyang ito. Maybe they will become missionaries. Pwede rin at children's Sunday school. O kaya godly politicians. Hindi lang siya magiging conservative, but a godly politician, godly leader of our local o kaya national na liderato. O kaya maybe ang maliligtas sa ating mga anak, magiging godly entrepreneur that they will keep yung standard ng salita ng Diyos. Hindi sila magbebenta ng mga ganitong mga masasamang mga bagay, hindi sila sasama sa ganitong mga unyon, hindi sila magkakaroon ng mga hindi sila magbubukas ng Sunday, they will respect yung Lord's Day because they are being godly entrepreneurs. Ganun din. Baka sabihin natin mga great men lang on our level, our perspective ang pwedeng gamitin ng Panginoon na sa ating mga sa ating anak na maliligtas. Pwede rin na maging godly mothers sila who will raise up a future godly leader of our nation. So continue to bring them to the presence of God. Make them exposed to the powerful preaching of the Word of God. Praise God that I can see yung mga anak natin dito, mga kapatid natin dito. And some of them are friends with me. At natutuwa ako. Natutuwa ang inyong lingkod na tawagin sila by name at sabihin, balik ka sa Sunday.
Babalik ka ba mamaya? Ay, hindi po, okay lang. Balik ka sa Sunday. You see, this is an encouragement sa atin. The presence of God is here and we don't know what God will do sa mga tao na yon. So don't lose hope. Bring them continually sa atin. At tayo, pakita natin that the presence of God is in us. Maging maging ang conduct natin ay katulad ng conduct ng ating Panginoong Kristo. So as a conclusion, the purity of the church and the presence of God make the church's message powerful and effective. Let's pray. Lord, we are praising you for the message that we have heard. Kayo na pong bahala. Alam namin, matigas ang aming mga puso kung wala ang biyaya ninyo. Kaya tulungan mo kami to apply this. Tulungan mo kami na in applying this, make this na parang hindi kami maging mayayabang na self-righteous ang dating. Nawa gawin namin ito in love sa inyo at saka sa love sa mga tao na nakapaligid sa amin. Maawa kayo sa mga kapatid namin, mga kaanak namin, kaibigan namin, mga bisita namin, kayo po ang magligtas sa kanila. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.